Hare Krishna. Alright, so good evening sa inyong lahat. Alright, so today is Monday, alas 9 na ng gabi. So pasensya na kayo, medyo madilim. Wala tayong ring light ba yung tawag doon? And medyo madilim kasi, medyo mahina yung ilaw. So anyway, sa video na to ay meron lang akong gustong i-share at alam ko na makakatulong sa atin ito para sabihin na natin mag-advance dito sa path ng Krishna consciousness. So, hindi ko naman sinasabing advance ako, no? So, actually, hindi ko nga kinoconsider yung sarili ko na Hare Krishna devotee. Kinoconsider ko lang yung sarili ko na I am just simpleng mamamayan lang. Alright? So, simple lang. Hindi ako devotee, hindi ako... Pero, ang ganda kasi ng sinabi dito ang ganda kasi nitong pag-uusapan natin. Alright, so ito galing ito mismo sa sa post ni Prem Prayojan. Alright? At ito ay instruction mismo na galing kay Srila Bhaktivinoda Thakur. Alright? So anyway, ang video natin ngayon ay patungkol sa pagsagawa ng pagsagawa ng or pag-arrange ng namahat or devotional programs outside the temple. Alright? So, pag sinabing namahat, ito yung mga programs na isinasagawa sa bahay ng isang devotee, sa public, or sa iba't ibang lugar. Alright? So, sa video na to, pag-uusapan natin yung tamang process kung paano maging successful ang ating namahat or devotional services na isinasagawa outside the temple. Alright? So, yung process na to, ulitin ko, yung process na to ay isang guidance para sa ating mga conditioned souls mula mismo sa isang Mahabhagavat na Rupanuga Vaishnav. Yung ating 7th Goswami, Saptang Goswami, si Srila Bhaktivinoda Thakur. Ito, instruction niya mismo to, galing mismo sa kanya to. So, yun nga, nakita ko to sa comment section ng post ni Sri Prem Prayojan Prabhu sa kanyang Facebook account. So, proceed tayo sa post. So, ito yung post ni Prem Prayojan noong January 28. Ngayon lang yan. Ngayong taon lang yan. So, hindi ko alam kung official Facebook niya to. Pero alam ko personal Facebook niya to eh. So, ayan, sabi dito sa comment section ni Vishaka Dasi, sabi niya, "Please do not forget about us in Alachua, Srila Gurudev. We are hosting programs every week and on almost every festival day." So then, sagot ni Prem Prayojan is, "Yes, you are not forgotten. But if you do not submit a brief report and photographs, we cannot share the news." According to Srila Bhaktivinoda Thakur, in his Godruma Kalpatavi, a namahat is not complete without submitting a report to one's spiritual authorities. Alright? So, ayun, napaka-clear po ito para sa natin yan. Friendly reminders lang naman to para sa atin. Alright? So, dito sa may reply, then sabi ni Vishaka Dasi, "I apologize. I did not realize that was the procedure to be included, nor did I realize we were eligible, not being an official Chaitanya Academy group. We'll send full reports from now on." May dandavat pranam sila Gurudev. Then sabi ni Prem Prayojan, reply niya, "After replying to your comment, several extra photo reports arrived. There's a saying in India, sometimes the daughter-in-law is instructed by correcting the daughter." Alright? So, okay, so, take note lang, no? Ito ay instruction ng ating Mahabhagavat Saptang Goswami na si Srila Bhaktivinoda Thakur. Okay? Directly siya mismo nag-instruct. So, ngayon, meron tayong, may question tayo, ano? So, question may rise. Parang gano'n, no? A question may rise, no? So, yung question ay, bakit kailangan nating i-report? Bakit kailangan nating i-report sa ating mga authorities or spiritual authorities
ang mga programs o namahat programs na isinasagawa natin outside the temple or outside the mother temple. Alright? So for example, nasa Baguio ako. Then, malapit na yung celebration ng Janmashtami. Appearance din ni Lord Krishna. Diba? Then, walang preaching center sa Baguio. At malayo ang temple dito pa sa sa Quezon City, Manila. Wala akong pamasahe balikan. Mahal din ang pamasahe. So, no choice. Sa Baguio na lang ako mag-celebrate ng Janmashtami kasama ang mga devotees na nakatira din sa Baguio, di ba? So ang gagawin namin, magpaplano kami, di ba? Kung ano ang arrangement, saan magse-celebrate, etc., di ba? At then para nagpaplano kami para mag-celebrate ng Janmashtami outside the temple, yun nga, sa Baguio, di ba? So, bakit pa kailangan naming i-report ang aming celebration ng Janmashtami sa Mother Temple dito sa Quezon City? Sri Govinda Gaudiya Math, di ba? So, bakit kailangan nating i-report sa authorities yung pag-celebrate natin? Anong benefit natin doon? May benefit ba tayo dyan? Anong benefit natin dyan, di ba? So, una sa lahat, connected tayo sa Gaudiya Math. Alright? At meron tayong Mother Temple dito nga sa Quezon City. And, alam natin, ang pangalan ng ating ng temple, Mother Temple, is Sri Govinda Gaudiya Math, Philippines. Alright? So, doon sa name ng ating temple, alam natin yun, no? Govinda Gaudiya Math. So, merong word na Gaudiya Math. Alright? So, practically speaking, no, kung kunwari, devotee tayo, or devotee tayo na nakatira sa malayong lugar, then, kung may magtatanong sa atin kung anong group tayo ng Krishna Consciousness, then, ang sagot natin, syempre, dahil nga connected tayo sa Gaudiya Math, ang isasagot natin, Gaudiya Math po kami, di ba? So, that means connected tayo. Dito sa Mother Temple, Gaudiya Math, Sri Govinda Gaudiya Math. Whether we like it or not, connected tayo dito. Okay? Kahit, okay? So, we should accept that fact. Okay? In fact, ang lahat ng Hare Krishna temple sa buong mundo, ISKCON man yan o Gaudiya Math man yan, lahat yan ay branches. Branches yan ng ating Akara Math, Raj Sri Chaitanya Math. Akara Math means, ito yung Mother Temple. Akara Math. Sri Chaitanya Math. Sri Chaitanya Math means ito yung first na temple na itinayo ni sila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada sa Mayapur. No? Ang tawag doon sa math na yun is Sri Chaitanya Math. Alright? Yun yung Mother Temple natin. So, Akara Math, Raj Sri Chaitanya Math Ki Jai. Alright? So, then now, pangalawa. Sa ating, sa stage natin na marami pa tayong anarthas o unwanted material desires, wala pa tayo sa realm ng Shuddha Bhakti or pure devotional service. Meaning, hindi pure yung ating pagsagawa ng devotional activities like chanting, remembering, pag-celebrate or pag-observe ng festivals like Janmashtami, Guru Purnima, or Ekadasi, etc. Ang tawag sa stage na yan ay sadhana bhakti abhas. Semblance lang siya ng sadhana bhakti, pure devotional service. Sabi ni Sri Bhaktivinoda Thakur, sadhana shuddha bhaktim. Meaning, sadhana shuddha bhakti means sadhana or yung spiritual practice is shuddha bhakti, pure devotion. So, ang pure devotion, yung sadhana bhakti or yung pag-practice ng pure devotional service is mag-i-start lang yon pag wala na tayong anarthas. That is the stage of ruchi. Anartha nivriti, nishta, then ruchi. Sa stage ng ruchi, diyan na mag-start yung shuddha sadhana, pure practice. So before that, prior to that, abhas lang lahat yun, semblance lang. Dahil nga marami pa tayong
anarthas. Alright? So, therefore, dahil marami pa tayong anarthas or unwanted desires at hindi pa natin na-transcend yung ating material designation like I am this body, I am a Filipino, I am a musician, I am a etc. Di ba? Then, kailangan muna natin ng guidance from higher authorities, higher spiritual authorities like yung ating mga senior devotees o ng ating guru. Alright? So, in fact, yung mga devotional activities like yung chanting, remembering, Harinam, Sankirtan, pag-observe ng Ekadasi at festivals like Gaur Purnima, Janmastami, etc., Namahat, o deity worship, paglinis ng temple, pagluluto ng offering para kay Krishna, and so on, lahat ng activities na yan ay activities ng mga pure devotees. Hindi yan activity ng mga conditioned souls na katulad natin. So, sa third verse ng Sri Gurvastakam, binigyang linaw yan ni Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Kinakanta natin to everyday, Sri Gurvastakam, yung third verse. Sri Vigraha Radhana Nityanana Sringaratan Mandira Marjanado Yuktasya Bhaktang Stani Yunjatopi Vande Guru Sri Charanaravindaṃ Vande Guru Sri Charanaravindaṃ Vande Guru Sri Charanaravindaṃ. I worship the lotus feet of my spiritual master, my Gurudev, who is always absorbed in Sri Vigraha Radhananitanana. He is always absorbed in serving Sri Vigraha, the deity form of Sri Krishna. Paano siya nagsaserve? By Sringaratan Mandira Marjanado. Sringaras. He is serving the deity by decorating. Pag sinabing Sringaras, ito yung decoration. Decoration mo ng maraming flowers. Hindi lang yung flowers, pati yung damit, ganon, lahat. Ganon. Sringaras. At hindi lang yun. Mandira Marjanado. Mandir means temple. And Marjana. Marjana means cleaning. So, Gurudev is always absorbed in decorating Krishna, the deity form of Krishna, yung deities, di ba? And also, he is also absorbed in cleaning the temple. Linilinisan niya. Makita niyo sa pastime ni Mahaprabhu, no? Yung Gundicha Mandir Marjana, di ba? Yung lininis nila yung Gundicha Mandir, yung Gundicha Temple, bago dumating si Lord Jagannath. Ito yung, ano yata ito yung tawag doon? Ratayatra Festival, no? From Jagannath Puri. Diba? Ano yun? Festival yun. Jagannath Festival. Yan. Then, lininis nila yung Gundicha Mandir kung saan doon mag-stay doon mag-stay si Lord Jagannath, di ba? So nilinis muna nila. Marjana means to clean. So maano niyo yung pastime na yun? Pwede niyo i-google na lang siguro. Ayan, Jagannath Rathayatra Festival. Yan. Automatic nandun yung na yun, yung pastime na yun. Alright, so lininis nila mismo si Mahaprabhu, lininis niya yung yung temple gamit mismo yung chader niya. Talagang yun yung pinang niya. Then tubig from Ganges, ganon, di ba? Marjana, cleaning the temple. So Gurudev is also absorbed in cleaning the temple. Sringaratan Mandira Marjanado. Mandira Marjana. Ado. Ado means in and so on. So hindi lang paglilinis ng temple, hindi lang pag-decorate sa altar, pati pagluto, di ba? Harikata, Harinam, Sankirtan, and so on. Marjana, Ado, and so on. Di ba? So, then, Yuktasya Bhaktang Niyunjatopi. Di ba? Yuktasya Bhaktang Niyunjatopi Vande Guru Sri Charanaravindaṃ. Meaning, Yuktasya Bhaktang Niyunjatopi means, and then, by the mercy of Sri Guru, of Gurudev, he engages the devotees. Yung mga kanyang disciples, di ba? Yung mga devotees, mga kanyang mga disciples. He engages
the devotees or yung mga disciples niya in his service. In service, sa kanyang service. So, yung deity worship, yung pag-clean ng temple, pagluto, ganun, harikata, harinam, sankirtan, book distribution, and so on. Lahat yun, service ng ating guro yun. And yun yung activity niya. Yun yung activities ng mga pure devotees. Yung activities ng pure devotees is Shuddha Bhakti, pure devotion. It is beyond material designation. And dahil nga tayo, conditioned souls lang tayo, at by His mercy, ine-engage niya tayo sa kanyang service. Actually, sa service ng kanyang guru din. Ito yung guru parampara. Di ba? So, yung pag-send natin ng report sa higher authorities, like dito sa ating mother temple, or sa ating guru, ay isang factor na kung saan 100% magiging successful ang ating pagsagawa ng mga programs outside the temple. Pag hindi natin yan ginawa, then 100% sure na hindi magiging successful ang ating program. Bakit? Yan ang magandang tanong, no? Bakit? Bakit naman? Di ba? So, una sa lahat, activities yan ng pure devotees. Activities yan ng pure devotees. Yung pag-observe ng Ekadasi, pag-observe ng festivals like Gaur Purnima, Janmastami, and so on. Chaturmasya. Activities yan ng mga pure devotees. Hindi yan activity ng mga conditioned souls na katulad natin. Alright? So, ataha Sri Krishna nama di nabavidgrahyang indriyay 7 mukhehi jivvado swayam evaspurati adahang. Activities yan ng 7 mukhata bhaktas. Pag sinabing 7 mukhata, yung awareness nila is completely awakened. Jiver Sorpoy Krishna Nittadas. Di ba? Yung pure, they are already enlightened. Yung consciousness nila is pure, and thus they engage in pure devotion. Wala nang, it is beyond material designation na yung consciousness nila. 7 mukha, seva. They are engaged in their nitya dharma, all right? Their eternal function as a eternal living being, all right? Then pangalawa, marami pa tayong anarthas. Okay, ito yung pangalawa. Marami pa tayong anarthas o material desires, no? Then pangatlo, we need guidance from higher authorities. We need guidance from higher authorities. Kasi nga, conditioned soul pa tayo eh. Di ba? Ano na ito? Sadarata jini vigraha sevane Shringaradi ara mandira marjane karunani yukta anugata jane vandise gurur charana kamala, di ba? Vandise gurur charana kamala, vandise gurur charana kamala. Anugata jane. Meaning, anugata jane means to be under the guidance of jana. Means, vraja jana. Tistan vraje tad anuragi jana anugami. Di ba? Kalam ay nayet akilam iti upade sasaram. Di ba? Under the guidance of Vraj Anuragi Jana, yung ating guru. Alright? Or yung mga pure devotees, Shuddha Vaishnavas. Okay? So, Anugata Jana means to be under the guidance of the higher authorities. Alright? So, ano ba yun? Pangatlo na ba yun? O, yun. O, pangatlo nga. Then, ngayon, pang-apat. Ito yung take note, Bakit, di ba? Bakit kailangan nating ano yung reason bakit kailangan
Ano yung reason bakit hindi magiging successful yung ating pagsagawa ng program. So, yun yung ano. So, nabanggit na natin yung 1, 2, and 3. So, ngayon, yung pang-apat is, pag nagbigay tayo ng report, sa higher authorities like sa ating mother temple at sa ating guru, then i-offer ng ating guru yung ating namahat report sa kanyang guru. Then, i-offer din ng ating guru sa kanyang guru yung report ng ating namahat hanggang makarating ito sa ating 6 Goswamis. Then finally, makakarating kay Sri Chaitanya Mahaprabhu. Especially, ito, take note to Take note po natin na lahat ng services na ginagawa natin ay under the guidance of Srila Rupa Goswami dahil siya ang nagtatag or nag-establish ng mission to fulfill the innermost desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu dito sa mundo. Alright? Kaya nga tayo tinawag na Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Alright? So, kunwari, paano, so, ito. Kung hindi tayo magpapadala ng reports ng ating programs outside the temple, then paano ito makakarating sa ating president, di ba? Ang totoo nating president talaga ay si Srila Rupa Goswami. So paano yun makakarating? Yung mga reports, yung ginawa nating program, yung in-arrange natin program, kung hindi natin i-report sa ating guru, in this way, makakarating to sa kay sila Rupa Goswami through our Guru Parampara. And pagdating doon sa ating president, sila Rupa Goswami, then, yung report na yon ay i-offer niya yun kay Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, paano makakarating kay Sri Chaitanya Mahaprabhu yung ating program na isinagawa kung hindi natin ipapaalam sa higher authorities or hindi natin i-offer, di ba? Minsan nga, di ba, dito sa temple nagluluto, di ba? Magluluto. Then yung linuto natin, i-offer natin doon sa sa deities. So in the same way, yung program na yun is parang yun yung service natin. Then i-offer natin yun sa ating Gurudev or sa higher authorities. Mas maganda kung dito sa Mother Temple. Bakit? Kasi mas matutuwa yung ating Gurudev. Dahil nga connected tayo. Kasi kung hindi natin, out of pride, hindi natin, ayokong i-report to kasi naman lang kami, parang may sarili kami, ganun. Hindi siya, wala tayong benefit nun. Out of pride, kumbaga, di ba? Ma-pride tayo, then nag-perform tayo ng program na sarili lang natin. Di ba, nakakalungkot. Pero actually ngayon ko lang ito naintindihan yung part na to, yung anugatya na to, na in connection sa sa pag-perform ng mga programs outside the temple. So, ito yung ngayon ko lang na-realize yung importance ng pagpapadala ng report ng namahat sa higher authorities like sa ating Mother Temple or sa ating guru. So, ngayon ko lang siya naintindihan talaga. So, ayun. And, ayun nga, napaka-importanting mag-send ng report ng ating or i-connect natin. Sabi nga ni Premananda Prabhu, we should be connected to the Swarup Shakti. Kailangan natin i-connect. Kailangan natin i-connect yung lahat in Swarup Shakti. So, itong Swarup Shakti is or spiritual potency is coming through this Guru Parampara. So, kailangan yung programs natin, i-connect natin, then it becomes sanctified, pure. It becomes successful. Magiging successful na yung program natin. Kasi nga, kinonect na natin, di ba? Sa Guru Parampara. Then, syempre, by the mercy of our Gurudev, i-offer niya yung ating devotional activities or yung ating report at yung pag-observe natin ng festival sa kanyang guru, and then gradually makakarating yun kay Srila Rupa Goswami.
And then, i-offer niya yung ating program kay Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then, Sri Mahaprabhu becomes pleased. Mahaprabhu becomes pleased dahil hindi tayo naging independent sa pagsagawa ng mga programs outside the temple. And that is also another form of humility. Humility na at least connecting, kinoconnect natin. Hindi tayo independent. Kasi pag independent tayo, we are, yung ano lang natin, yung celebration natin is only karma. Independent. Kaya nga ang layo natin kay Krishna eh. Di ba? Kaya hindi natin nakikita si Krishna. Kaya wala tayo sa spiritual world kasi we want to be independent. Swarup artahen ni Jasukaparan Krishna Vimukhan. Alright, Gaur Premanande Haribol. Thank you for watching. Goodbye.